Hello and welcome mga boy. Ngayong araw nga pag-uusapan natin ang about dito sa Shadow Clone Jutsu, ang isa sa pinakamalakas na jutsu ever created sa mundo ng Naruto. Isang forbidden jutsu itong Shadow Clone Jutsu, pero hindi entirely forbidden. Yung multi-Shadow Clone variant, yung pinagbabawal talaga mga men. Alam naman natin kung ano yung concept nitong Shadow Clone. Dinidivide nito yung chakra ng user, depende sa kung gaano kadami yung clone na gagawin ng user. For example, pag gumawa nga si Naruto ng isang clone, di 50% or 50-50 sila. Hati sila sa chakra or depende pa din yan sa user kung gaano ba kadaming chakra yung pwede niya ilagay sa isang clone. So kung gagawa siya ng 1,000 clones, divide mo sa 1,000 yung chakra ni Naruto. Pero dahil nga sa sobrang taas nga ng chakra pool niya, nagagawa pa din niya gumawa ng 1,000 clones kung gugustuhin niya. So alam naman natin na isang B-rank jutsu nga ito at ang original creator nga nito ay si Tobirama Senju, ang second Hokage. So maraming variant nito mga men. Merong water clones, wood clones, earth clones, lightning clones, at madami pa. Yung pinakapaborito ko nga dito na variant ay yung lightning clone jutsu, kung saan pwede nga makuryente yung kalaban if ever man atakihin niya to at sumabog or kung gugustuhin ng user. Sa mga nagtatanong nga dyan kung ano nga yung pinagkaiba ng normal na clone jutsu dito sa Shadow Clone Jutsu, yung Shadow Clone is a premium or a real copy ng user. Merong sariling chakra flow at kaya nito gumalaw or makipaglaban ng almost same strength sa user. Kaya nga during early Naruto series sa Chunin exam, nahirapan nga din si Neji i-identify ang tunay na Naruto even though meron nga siyang Byakugan, kasi lahat ng clones ni Naruto real copies at meron talaga chakra at kaya gumamit ng jutsu same as real body, unlike sa normal clone na madali nga ma-detect na fake clone kasi nga walang chakra flow at obviously di nito kaya gumawa ng powerful jutsu same as real body. Sa entire series nga ng Naruto, si Naruto nga lang ang nag-iisang ninja na kaya gumawa ng 1,000 clones. Imagine, divided by 1,000 yung chakra pool niya. Sa episode 320 nga ng Naruto Shippuden during 4th Shinobi War, nang kinailangan nga ni Umoy ng backup, nirecommend nga ni Tsunade si Naruto dahil yung isang clone nga lang daw ni Naruto enough na para protektahan ang isang buong village. Well, hindi naman nagkakamali si Tsunade kasi kayang-kaya nga ng clone ni Naruto gumawa ng powerful jutsu tulad itong multiple giant Rasengan mga men. Ang isa sa pinaka-the best na perks nga nitong Shadow Clone ay malaki yung ambag nito sa training. Yung knowledge na nakukuha ng mga clones during training, mapatay jutsu man o ninjutsu o any information, directly nga ito natatransfer sa original body ng user anytime na maglaho nga yung Shadow Clone. Best example nga is yung Rasen Shuriken training niya. Kung hindi siya gumamit ng 100 up to 1,000 clones during training, malamang aabutin siya ng ilang years para malikha ang Rasen Shuriken. Pero dahil nga sa bug skill ang Shadow Clone Jutsu na to, ang 3 years training, ginawa nga lang niyang 3 months training. Well, hanggang dito nga lang yung video natin. Mag-iwan ng like mga men and comment na din sa baba. At see you sa susunod naman natin na video. Bye bye!